Yeah, so this is the practical last Friday, Tuesday. So the problem is PC2 can reach WebS page, but PC0 and PC6 cannot. So saan yun? PC2 to WebS3, PC6 to WebS2, and PC1 to WebS1. So kung napapansin natin within the three problems, ang pinakamalapit is si PC1 to web server kasi isang router lang ng pagitan. So first, i-on muna natin lahat ng wirings na naka-shutdown. So, let's start. So, kung pinindot natin sa WebS server, papansin natin na hindi siya naka-on. So, ayan. Okay na siya. Then, i-no-shutdown natin yung port. Ayan. Sa configuration file na ako, G01 ng router, no shutdown. Then, since nandiyan na tayo, configure na natin yung default gateway ng server, which is kung 10.10.10.10, so class A yung IP, so 10.0.0.1. Pwede rin yung default gateway is 10.255.255.254. Basta any assignable IP address. So that's it. Naka-on na siya. Then for the second router, INTFA00 and INTFA00. No shutdown. Okay na ba? Yan. Tapos lagyan na rin ang default gateway. Ayan, meron na pala 11.001. So, lagay tayo ng IP address 11.0.0.1. Bali, ang format is IP address, default gateway, tapos yung netmask. So that's it. Ganun din sa kabila, which is IP address 10.0.0.1 255.0.0.0. Since yung class A nga 255.0.0.0/8. So check muna natin kung nakaka-route yung sinet natin kanina. So show IP route. So okay na siya. Meron na yung for 100 dito, 101 and 10. So let's check kung mapiping niya na. Yung IP address ng server 10.10.10. Ayan. So, okay na siya. Ibig sabihin, pag napiping natin siya at ma-access natin yung server, ibig sabihin okay na yung connection. So, check yung web. Ayan, web browser dito. Then, 10.10.10, which is the IP of the web server. Ayan. So, okay na tayo for the item number 3. So, let's go dun sa item number 2. So, paano natin siya papadaanin mula dito sa PC6, pupunta siya sa web server 2. Kung papansin natin, pagkitin natin STED101, wala pang nakaset na this is FA013, this FA014. So, wala pa siyang VLAN na naka-assign. So, assign tayo. And, so, ilagay na lahat ng VLAN na kailangan, which is VLAN 102, yung VLAN 103. Ilalagay tayo ng VLAN 103 kasi ayun ang ilalagay natin sa, since ito yung switch na pinakamalapit sa router, dapat nandyan lahat ng VLAN na papaikutin sa buong system.
So may VLAN 103 and VLAN 102. So let's assign yung dalawang PC sa VLAN 102. Saan na tayo? VLAN 102. Ganun kung sa 14. Ayan, check. Show VLAN 3. May 102, may 103, assign na ba si 013 and 014. So, show lang natin, para malaman natin kung ano pa yung kailangan. So, si FA01, which is itong red na port, hindi pa siya nakatrunk. And si 24 okay na. So, ayun na lang si FA01. So, si FA01 switch mode pa lang pala. Switch mode to. Tapos na shutdown. Okay, hindi pa siya kasi ito hindi pa natin na shutdown. So, that's it. Ito naman is port code FA01 and FA sa router ko ayan shutdown. Dali mag-assign na rin tayo ng sub-interfaces for the router para isahan na lang 0.01. Ito yan, 01 to. So, mayroon tayong VLAN 102. Though, pwede nyo naman i-assign dyan 1.1, 1.2. Though, ang ginagawa ko is yung VLAN na lang para mas maganda yung convention. So, port number times point the VLAN number. IP address 192.168. Ang lalagay dito yung default gateway. Default gateway, not the network address. So, mapapansin nyo parang may error kasi dapat inipon yung encapsulation that 1P1.102 para ma-save yung IP. So, gawin natin siya for the 103. Ayan. Ang baka nakalimutan. So, let's check natin yung routing table. Routing scheme. Okay. Okay na sa 102, 103. Yes. Tapos, padaanin naman natin dito. This is S030 and S011. S030. Ito yan. Nasaan ka na? ESE serial. No shutdown. Bali, ano na kailangan natin dyan? Kailangan natin dyan, since papadaanin natin dito, kailangan natin magkaroon ng routing. Paano yun? IP route. Since papadaanin natin yung packet dito sa web server 2, kukuhain natin muna yung dapat ma-route natin yung packet dun sa area na to. Paano yun? IP route, network ng destination, kung 11.11.11.11 yan.
Ang network is 11.0.0. So, ayan. Subnet mask is /8. Tapos, yung next hop. Ang next hop niya, yung pinakamalapit dito, which is ito. Wala pa tayong na-assign na IP address. So, babalikan natin. Dahil mag-a-assign muna tayo ng IP address. Dito sa point na to, pati sa point na yan. 192.1.1 251.1, 255.255.252 kasi /30. Shut down ulit. Mas assign din tayo rito. SE011. Ito yun. IP address 192.168.251. Okay. Mali. 252. Ayan. Tapos, ipa-route na natin. Pero ino-shut lang muna natin. Ayan, okay na sila. Tapos, ayan, magkaroon na tayo ng routing IP route. IP route. Dito pala tayo sa main line, sorry. Dito tayo sa configuration mode lang. IP route 11.0.0.0 255.0.0.0. Yung XHAT, ito, kung saan siya pupunta, kung ano may pinakamalapit dito, which is ito. 192.168.251.2. Ayan. So, tingin ko, okay na yan. Sana. 11.11.11. Ayan, so ibig sabihin wala pang connection, may mali. Check natin kung nakalaan na siya dito, pin 192.168.251.1. So nakadaan siya. Check natin kung nadaan naman siya dito sa 251.2. Kung dito. So, hindi. Show IP route 102. Okay, so ang kulang natin, ano pa ba? Ayan, so, kung pansin natin, hindi niya napipin. So, ibig sabihin may problema dito banda. Check natin yung exit. Show IP route. Ayan, so ang problema, makakadaan na siya dito, pero ito hindi nakakadaan dito. Ibig sabihin, hindi ko na-configure yung routing for this one. Pag-empty. IP route 192.168. Network ni PC6 0.
.1. Next up natin, ito yung 102 ang pinakamalapit sa 101 within this serial communicator. Ayan. So, balikan natin. So, IP route. Ayan. Check natin kung gagana na. Okay, gumana na. So, CP11 na tayo. Ayan. Okay na siya. Check natin. 11. So, that's it for number 1 and number 2.